Hi guys! So, patuloy natin isa-stuff yung galing sa ating sweldo from last sweldo of March. So, nakita niyo na sa previous video, naglaan na tayo for bills and debts, and then sa sweldo and sa food. So now, we're going to our savings and then sa sinking funds. So parang 1,000 lang yung mas spare ko sa savings challenges muna as of now. Ito pala si Totoro. I-fill din natin. So actually April na yan kasi natapos ko na yung March. So observe along the way how I exchange the small bills for big bills. So parang sinusuklian ko. Tapos yung sukli, i-rotate ko rin sa ibang envelopes. So, medyo marami akong background noise dahil nasa labas pa ako ng kwarto ngayon, nag-try mag-dub. So, ayan. Just checking our other categories. So, wala pa rin akong 200 na bago. So, hindi siya malalagyan. So, ano kayang iniisip ko nung time na to? Actually, freestyle lang to na pag-film. Tapos, i-voice over ko na lang. Kasi andyan si Mr. Nanonood yata to siya ng YouTube. So, anyway. For this is pets. So, yung 600 natin, gagawin natin 1K. Yan. So, bibili tayo ng naku, yung pet food, nagulat ako. Ayan, nagparinig na. Nagulat ako sa pet food dahil tumaas siya by 50 to 75 pesos per kilo. Ayun. Maglalagay pa tayo dyan more kasi due for vaccination na tayo at the end of April. Tapos, itong, ayan, travel, so 50 muna. So, na-deplete talaga yung travel funds ko sa kaka-lamierda ko. Actually, hindi na siya lamierda kasi meron talagang nagtitisis naman ako in between. So, ayun. For 50 pesos, ayan. For celebrations, 50 pesos. So, ito yung celebrations, birthday, Christmas. So, nadadali din siya pag meron tayong mga aatenan na mga events. And for this month, meron na akong invitation for a binyag. So, hindi ko alam kung bibili ba ako ng gift or magka-cash na lang ako. What you guys think? Ano yung the best? Cash or physical gift? Wala namang hinihingi yung parents So, kayo, paano ba kayo mag-gift? So, yung shopping, unti-unti na naman, nating binibuild. So, naging tens na lang yung maribank ko from 4 digits, yung libo. Hindi na siya libo ngayon. So, nawala na yung shopping budget ko. So, walang shopping muna. Actually, pala, nag-ano ako na no spend for April. Meaning, hindi talaga ako gagastos. Kailangan mong gumastos for food, transport, and all. Pero walang add to cart, walang checking out, walang shopping. So, hopefully, ma-survive ko. It's actually April 3 now. 3 araw pa lang. So far, wala akong na-spend. So, okay na yan, no? Malaking feat na rin yan kahit papaano. So, yung insurance, actually, may bago na naman akong email na tanggap na may babayaran na naman ako sa May yata yun. Parang fire insurance ng yung mortgage, yung housing loan. Kababayad ko lang ng MRI. So, ibang insurance naman yata to. Alam nyo, nalilito na ako. Parang ang daming insurance. So, necessary kasi para mapatuloy yung housing loan.
Nakakainis, no? Alam nila na ikaw yung source ng income, so kailangan kang ma-insure. At yung resource, yung bahay, kailangan ma-insure. Kaya ang dami nang pinapabayad. Siguro if I started cash stuffing earlier, baka na-fund ko tong mga surprise na mga paniningil ng insurance. Ay nako, hindi ko pa nga matapos yung personal ko na insurance eh. So anyway, andito ako ngayon sa dining, hinihintay ko yung nagpabili ako ng fishball. Pero hindi ko alam kaninong pera yung ginamit ko. May mga coins lang dito. Meron kaming petty cash corner saan may coins. So kumuha ako ng coins doon. So hindi ko yun ililista. Baka sa husband ko yun. Anyway, patuloy po tayo sa ating cash stuffing. So yung dental, hopefully lalaki din kasi gustong gusto ko na po magpa-cleaning. Pero natatakot ako, baka may makita siyang bagong butas at kailangan ng pasta. Eh yung pasta, last that I know, 2.5 na yata isang side. So what if malaki siya, hindi siya 2.5 lang. So we have to save more. As of now, pang cleaning lang yata. Di natin alam, baka tumaas yung fee ng dentista dahil nasitaasan lahat. Sana hindi. Sana hindi. Dahil pareho lang tayo nagsa-struggle. So, pareho lang tayo, walang mga salary increase. Pero anyway, ayun, eto, ewan ko anong pumasok sa utak ko. May nire-retain naman talaga ako dyan sa miscellaneous. Ayan, ewan ko anong nakain ko. Naglagay ako ng, hindi ko alam, nakalimutan ko na kung magkano yun. Yung parang 2027 wallet. Parang, ano siya, i-open ko na lang sa 2027. Parang naisipan ko yun eh. Parang what if mag-advance ako ng konting cash for 2027. Wala lang. Tingnan natin if maalala ko pa yan sa sunod. Kasi naka-organize dyan sa left upper corner ng video. Andyan yung mga pouch. Yung parang mga travel pouch na pinaglalagyan ko ng passport, ng pera kung mag-travel. Andyan lang eh. Tapos yung mga pasalubong ko frequently from friends na lumalabas. At saka si mama, mahilig sila magbigay ng pouch. So, iniipon ko yung mga pouch. So, sige nga, tingnan natin kung magkaka-2027 funds tayo. Hindi ko siya itatrack. Lalagay ko lang siya dyan. Bahala na. So, ayun, meron tayong booster para sa ating mortgage. Tapos, if I recall correctly, yung goal natin bumaba na. So, nasa 5,000 na. So, hopefully, less than 5 months, makumpleto na natin yung 1 month na advance to principal natin sa mortgage para maka-move on ako sa next envelope. Di ba? Nakakainis. Wala. Tagal-tagal eh. Pero wala tayong magawa. Malaki yung amount. So, ayan. Yung naipon ko, iba-back to bank ko na siya. Kasama with the mortgage payment ko for the month of April. Para isang deposito na sila. So, ayan. Sineperate ko na siya sa yung back-to-bank na bundle na you've seen earlier. Yung parang may papel lang na ni-wrap. So, ayan. So, bills exchange din tayo. Ayan, yan yung nasa left. Yan yung bundle na i-deposit ko sa bank. So, cash count. Ito yung totoong cash count ko. Yung, malumanay na cash count. Kasi, yung polymer bills nagdidikit, di ba? So, ayun, plus 650 for our principal. Advanced principal to mortgage. Hopefully, lalaki pa yan as the months go by at mas mabilis natin matapos yung priority envelope na to.
Tapos ilalagay ko siya sa likod. Pero that doesn't mean na hindi pa natin isa-stuff. Isa-stuff pa rin natin yan hanggat makakaya kung magkano yung by November. Tapos yun ang i-advance natin to principal para mag-take effect na siya next year. So, once a year lang. Ba't ba ako nagbilang ulit dito? Hindi ko na alam bakit. So, kamusta yung Holy Week nyo, guys? Ano yung ginawa nyo this Black Friday? April 3 ko to, April 3 ako nag-voice over. So, wala. Pangangamusta lang. So, write down sa comments ano yung mga ginawa nyo. Nagbakasyon ba kayo? Nasa bahay lang? Chill lang? So, ayan. So, hindi na siya performative calculator. Nagagamit na po talaga siya. Nax. So, ayun. Tagal naman bumalik ng, fishbowl. So, anyway, pumunta kami sa rest house na isa sa mga cousins ng mister ko. Wala, tumambay lang. Tapos, ang sarap ng hangin, nanood ng mga magagandang view na wala sa city. So, yun lang naman. Usap-usap, kain-kain. Actually, grabe yung kain. So, ayan, bills exchange. Para hindi masyadong makapal yung binders natin. So, ang bilis na na-deplete, no, ng bundle natin of cash from the salary. Na-deplete na siya agad. So, ayun. Ito yata yung next na priority envelope ko, yung telco. Gusto ko siya i-fund for the whole year na. So, after ng principal amount, after ng hulugan natin to the principal amount ng mortgage, yung telco na naman yung iaano natin. Kasi parang di ako maka 1 month ahead eh. Parati lang 2 weeks ahead. Pero okay na yan. So medyo malaki lang sa loans kasi may upcoming loans. So ginagawa ko pa yung listahan ko of debts na ililista ko for confession. Pero natatakot ako baka mabash ako. Sasabihin na, ay ano ba yan? Dami mong utang or nagbabrag ka lang. Grabe no, mga tao talaga. Anyway, paparating na ang fishball ko. Naririnig ko na. Nagbubukas ang gate. Sige, yun lang. Please watch out for part 2. Bye!